Chinese Ambassador Wang, si Wang Xilian mga kapatid, minaliit, no? Minaliit ang pagkondena ni Secretary of National Defense Teodoro sa bagong pangaras ng China mga tol. Minaliit niya daw mga tol. Yan ang ating aalamin dito sa balitang to. Mula sa News 5 yan mga kapatid. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood mga tol. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana huwag niyong kalimutan mag-like, share at subscribe mga kapatid dito sa ating reaction video. Hindi tayo nagbabalita, no? Nanonood lang tayo ng balita, binibigyan natin siya ng komentaryo at reaction video. Bilang isang mamamayan, mga kapatid, lahat tayo may karapatan magbigay ng opinion, magbigay ng reaksyon sa lahat ng mga balitang nababalitaan natin, mga kapatid. No? Kayo rin, pwede kayong magbigay ng reaction dito sa comment section natin sa baba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Minaliit ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang pagkondena ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa panibagong pangharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy. Naghain din ulit ng diplomatic protest ang Pilipinas. Ito talagang no? Ito talagang ambassador na to. Imbis na isa siya sa mga dapat na tulay para hindi tumaas pa ang hindi na mag-escalate ang tensyon, di ba? Isa siya dapat sa maging daan para humupa ang tensyon mga tol. Aba, pag may mga nagsasalitang ganito, minamaliit niya pa mga tol na tila baga, wala naman kayo no? Sasalita ka, sino ka ba? Parang ganun mga tol ang turing niya, no? Grabe tong ambassador na to. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Paulit-ulit na lang ang kwento ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal gaya nitong January 12. Umuwing luhaan ang mga kababayan natin dahil ipinabalik sa dagat ang mga nakolekta nilang taklobo. Biruin mo, no? Pag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento mga tol, naiinis ako na naaawa mga tol dito sa mga mangingisda nating Pinoy. Kasi syempre mga tol, isipin mo pagkagising nila sa umaga, normal na iniisip ng bawat tao, 'di ba? Lalo-lalo na ng mga provider. Ano kaya ang kakainin natin ngayon buong maghapon? 'Di ba? Yung iba mapapalad, may pera, pwede kayong umorder, pwede kayong magpa-deliver, pwede kayong mamalengke, magluto, 'di ba? Pero eto mga tol, kapag kapos sila sa kanilang pangangailangan o kapos sila sa salapi, ang tanging magagawa nila mga tol, eto ang dagat. Bigay ng Diyos, 'di ba? Pupunta sila doon, mangunguha ng mga isda o mga seashells, iuuwi nila sa pamilya nila at 'yun ang pagsahatian nila, pagsasaluhan nila sa hapag. Pero tignan nyo mga tol, 'di ba? Etong dapat ay mga biyaya na para sa lahat at pinakikinabangan mga kapatid, number 1 ng Pilipinas dahil nasa exclusive economic zone natin 'yan. Eto nangyari. Pumalaot sila, nagpunta sila sa Scarborough para manguha ng mga seashells na uulamin lang sana nila sa araw na 'yon mga tol. Pagsasaluhan ng kanilang pamilya. 'Di ba? Hindi man ganong kabongga yung kanilang pagkain, at least meron silang panlaman tiyan, 'di ba? Kaso umuwi silang luhaan. Bakit kanyo? Paano? Pinuntahan sila ng mga China Coast Guard at pinabalik sa kanila yung mga nakukuha nilang seashells mga tol. So pag uwi nila, syempre asawa at anak nila naghihintay, di ba? Kakain na tayo, kakain na. Andiyan na si tatay, di ba? Pag uwi, nak, pasensya na. Asawa ko, pasensya na. Wala tayong pagkain ngayon. Pinuntahan kami ng mga China Coast Guard Pinabalik yung mga kinuha namin seashells So tiis gutom na lang, dildil ng asin. Kawawa naman mga tol, di ba? So yan ang ikinaiinis din ni Secretary Gibo Teodoro na minamaliit at binabaliwala naman nitong ambassador na to. Di ba? Isipin nyo mga tol yung senaryo kung bakit nakakainis isipin na ganito ang kalagayan ng Pilipinas mga tol, di ba? Kaya naman si Defense Secretary Gibo Teodoro kinondena ang China Coast Guard at giniit na wala silang karapatang mangharas ng mga Pilipinong mangingisda. Wala talaga Minaliit naman ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang pahayag ni Teodoro. We need to follow the guidance of the President instead of any officials. Di ba? So parang ang lumalabas mga tol, yung sinabi ni Gibo Teodoro ay walang halaga. No? Walang halaga kasi tinanong siya rito anong masasabi mo dito sa pagkondena ni DND Secretary o ni SND Secretary Gibo Teodoro? 'Di ba? Sabi niya, we need to follow the guidance of the President, not any other official. 'Di
'Di ba? So parang sinabi niya, "Huwag niyong pakinggan yung ibang opisyal na 'yan, pakinggan niyo lang yung guidance ni PBBM." Ano bang guidance ni PBBM? Hindi lang nagsalita siguro si PBBM dito sa issue 'to, kasi presidente siya, eh, 'di ba? Marami pa siyang iniisip bukod dito sa mga bagay na 'to. Ang daming problema ng Pilipinas, eh. 'Yun ang problema ng presidente, lahat ng problema talaga bato sa kanya. Kaya nga meron siyang mga katulong, eh, meron siyang mga, ano, eh, nasa gabinete niya at meron siyang mga katuwang, eh. 'Di ba? So etong ambassador na 'to, 'di ba, hindi niya iniisip kung ano yung mga sinasabi niya, basta ang iniisip niya lang is yung China, siyempre Chinese siya, eh, mga tol, eh. Pero 'di ba, bilang isang mamamayang Pilipino masakit isipin at masakit sa damdamin mo, isipin mo na merong isa, dalawa, tatlong pamilya ang magugutom sa araw na 'yan dahil yung kakainin lang sana nila, eh, pinabalik pa nitong mga ganid na ano na 'to, ng mga taong 'to. Hindi naman kanila, eh, wala naman silang karapatan dun, 'di ba? Sinabi niya yan sa seremonya para sa pagbubukas ng bagong Chinese Visa Application Service Center sa Makati City. Dagdag pa ni Ambassador Wang, dapat idaan sa maayos na usapan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ano dadaan sa maayos na usapan? Pag-uusapan, eh, anong ginagawa nitong mga China Coast Guard? Dapat sinasabihan nila yan na kapag may mga nangingisdang mga Pilipino, tutal, eh, Scarborough naman yan, ayon sa UNCLOS, ay pwedeng mangisda dyan ng Pilipinas, China, at saka Vietnam. Pwedeng manghuli dyan ng mga likas na yaman. Eh, di hayaan nila yung mga mangingisda na kumuha ng isda. Tutal, hindi naman nila pag-aari yan. May karapatan ng bawat isa dyan. May karapatan silang kumuha ng isda, good. Hindi natin sila pinipigil diyan. May karapatan tayong kumuha ng isda at wala silang karapatan para pigilan tayo diyan, 'di ba? We expect that both sides will meet in halfway to, that's handle the differences in a proper manner. Balikan natin halfway daw. We expect that both sides will meet in halfway to, that's handle the differences in a proper manner. Ang pinagsasabi nitong halfway. Mag-meet daw halfway, 'di ba? Eh ang lakas nga ninyong manlamang. Pinasok niyo na nga yung exclusive economic zone ng Pilipinas, halfway pa gusto niyo. To de-escalate the tension. Ang tamang paraan na Ano sinasabi ni Wang, ginawa na rin naman ng Department of Foreign Affairs. Katunayan, naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ngayon buwan nga lang, 4 na note verbal ang ipinadala natin. Pero deadma dyan ang China. Oh, 'di ba? Ano ngayon yung sinasabi niyong makukuha sa mabuting usapan? 'Di ba? Nek-nek niyo, eh, no? Ano masasabi niyong ano sinasabi niyong makukuha sa mabuting usapan? Ngayong buwan pa lang, ngayong buwan, January, umpisa pa lang ng taon, 4 na note verbal na agad ang pinadala ng Pilipinas, pero hindi pinapansin ng China. So anong pakikipag-usap ang sinasabi ninyo diyan? 'Di ba? Ang gusto niyo lang kasi talaga kunin yung kabuuan nitong karagatan na 'to. At wala nang itira sa ibang mga bansa na may karapatan din naman diyan. Kaya nga nagkaroon ng UNCLOS, eh, 'di ba? Sabi ng UNCLOS, ayusin natin 'yan, bawat bansa para hindi kayo nag-aagawan, ha? Para hindi kayo nag-aagawan diyan sa dagat na 'yan. Lahat kayo may karapatan. O bawat bansa meron 12 nautical miles, teritoryo nyo 'yun. O meron naman 200 nautical miles, 'yan ang inyong exclusive economic zone. O sang-ayon ba kayo diyan? O pirma kayo rito? O pumirma naman sila. Pirma, China. O after pumirma, anong ginagawa nila ngayon? English kasi yung nakasulat. Hindi nila naintindihan, basta pumirma lang sila, eh. Yung problema, eh. 'Di ba? Hindi nila kinikilala yung mismong pirma nila. Hindi nila ino-honor, mga tol. 'Di ba? Sabi ng UNCLOS, sabi ng 2016 arbitral ruling, Scarborough may fishing ground 'yan. China, Vietnam, Pilipinas, pwede kayong kumuha ng isda diyan. Share kayo diyan. Ang gusto ng China kanila lang. Nagpuntahan yung mga mangingisda, kumukuha lang ng pang-ulam nila. Pinabalik, "Uy, amin yan, balik nyo yan." Damot, no? Grabe. Tapos, hindi naman, kailangan madadaan natin yan sa mabuting usapan para hindi na tumaas yung tensyon. Daanin natin halfway. Anong halfway? Lagpas-lagpas na nga kayo. Anong halfway ang pinagsasasabi mo? Daanin natin sa mabuting usapan. Ano mabuting usapan? Nagpadala na ng diplomatic protest ang Pilipinas. 4 na. January pa lang 4 na, linggo-linggo.
Ta's di niyo naman pinapansin. Nakananta kulit, eh, 'no? lang, 4 na note verbal ang ipinadala natin pero deadma dyan ang China. Oh. Wala pa namang bagong pahayag sa Secretary Teodoro. Isa pang ikinasama ng loob ng China ay ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Dahil lang sa pagbating yan, inakusahan ng China ang Pilipinas na lumabag sa One China policy. Naku. Nilinaw naman ito ni PBBM, bagay na ikinutuwa ng China. We welcome and we appreciate President Marcos reiterating one China policy and emphasizing that Taiwan is a province of China and the Philippines is not endorsing Taiwan independence. One China policy lang ang kinikilala nila mga tol. Pero international law policy, international law, di nila kinikilala yon. Mga baliw nga ito mga to. Ang Foreign Affairs Ministry naman ng Taiwan naniniwalang pinressure ng China ang Pilipinas dahil hindi nito matanggap na nagwagi ang demokrasya sa Taiwan. Halata raw na hindi naiintindihan ng komunistang sistema ng China ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Nagbabalita mo Oh, sabi ng Taiwan Foreign Ministry, pressure ng China ang Pilipinas. No? Ay nako. So yung mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na napanood natin? No? Maiinis ka talaga at maawa na lang doon sa mga mangingisdang Pilipino, no? Na umuwing luhaan, umuwing walang uulamin, no? Umuwing walang makakain. Yung iba walang pakialam sa mga ganitong issue, pero isipin niyo mga tol kung ano yung dinadanas ngayon. Nang wala naman kasi hindi sila katulad ng kalagayan ninyo, 'di ba? Papasok sa trabaho, uuwi sa bahay, pag nagugutom mo order lang, one click lang sa Grab o kung saan man, 'di ba? One click lang makaka-order o kaya kung ayaw lalabas, bibili ng pagkain sa labas. Eto mga 'to, mga tol, iba. Iba yung kalagayan nito mga 'to, mga mangingisdang Pilipino natin, 'di ba? Yan ang buhay nila, nasa karagatan, eh. Ang problema yung kabuhayan nila, inaagaw pa nitong mga singkit mga tol. Kawawa naman, 'di ba? Kawawa naman. Sana aksiyunan 'to ng gobyerno natin mga tol. Sana ay, aksiyunan 'to ng ating pamahalaan, 'no? Okay, so maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.